Malaki. Attorney Scorpio, malaki. Hindi lang siya Sa confined sa Davao. hindi lang. Saka ano yun and that's, ang mga hinahandle nila, energy, real estate, and The lucrative merger. sector. Yes, the lucrative Merger. sector, yung may pera Okay, talaga. million? Like, bakla yung mga corruption. Billion. Tapos ang issue ninyo, 50 million. Mm. Putang inang red din to. Kailangan niya mapaiwanag ang 50 million wealth gap. Kung ito ba'y talagang sinusuportahan ng kanilang mag-asawa, ganyan. Bakla lawyer, Mm. may law firm. True. Controversies, any new issue. Yung final nyo nung 19th Congress, basically, it's still the same issue. Confidential funds, ganyan-ganyan. Di ba? It's still the same. Yung ano niya sa Secretary of Education, yung mga ganyan-ganyan. Documents, they are trying to summon this, summon that, ganyan-ganyan. Mga bakla, wala kayong ultimate facts. Okay, and when I cover na Fishing expedition. Oo, fishing expedition talaga. Yung gano'n, ginamit ang Actually, pera sa hindi mapaliwanag na bagay, mga gano'n. Saan ginamit? Tapos hindi naman nila, wala naman na silang proof kung saan ginamit ang pera. At kaya all, whether legal or ginamit yung pera sa hindi maipaliwanag na bagay. So, sa anong bagay ginamit? pati sila hindi nila maipaliwanag. Putang ina nyo. Ginamit ang pera sa hindi mapaliwanag na bagay. Tangina, pati sila hindi nila maipaliwanag eh. Alam mo yung sila doon, very siya, no? Yung kailangan niya ipaliwanag ang 50 million wealth gap. Isasamo namin ang tax return, ang bank account. Bakla 50 million. 50 million sa mag-asawang abogado. And by the way, Attorney Scorpio is running a law firm na na yung marami siyang offices. Ang offices niya hindi lang in fact, when we went to Cebu, nagulat ako doon kasi parang may mga lawyers pala, may office pala doon si Attorney Mans sa Cebu. So ibig ko sabihin, yung market ni Attorney Scorpio, malaki. Hindi lang siya confined sa Davao. Hindi lang. Saka yun and that's ang mga hinahandle nila, energy, real estate, and The lucrative merger. sector. Yes, the lucrative sector, yung may pera talaga. Hindi siya hindi siya Walang reason para magdakot sila sa hirap. Walang reason para hindi sila makapag-build ng wealth. 'Di ba? Exactly. Saka 50 million? Like, bakla yung mga corruption. Billion. Tapos ang issue ninyo, 50 million. Putang inang red din to. Kailangan niya mapaiwanag ang 50 million wealth gap. Kung ito ba'y talagang sinusuportahan ng kanilang mag-asawa, ganyan. Bakla lawyer, may law firm. True. Yung sa totoo lang, mag-ukay ka nga, magbenta ka nga ng ukay, kung sobrang sipag mo, kaya mo kumita ng 1 milyon isang taon. Even more. Ukayera to ukayera to. Si si Kiray nga nagla-live selling, magkano nga yung kinita niya? 8 million? Isang buwan? Oo. Diyos me. Pag magtataka. Actually, nakakataka nga dun. Bakit ganun lang yung kita ng law firm ni Attorney Mans? And you know the reason why? Kasi hindi siya binabayaran. Hindi siya binabayaran. Actually, si Inday, so nag-practice siya. So, kasi hindi tuloy-tuloy yung practice niya kasi pinatakbo siya ng tatay niya eh. Yeah, oo. So ang nangyari niyan, wala corruption, ang labo. Kasi alam mo, yung corruption, hindi mo kukunin yung bank account.
tapos local pa. Bakla walang nagtatago ng pera sa local. Mm. Wala lang pipera ng pera sa local. And kung sabi ko nga, 'di ba? Ang labo. Mm. Wala silang malinaw. Girl, 3 years na kayo, wala kayong nahanap. Oo. Totoo. 3 years na kayo. Mm. So, ang gagawin lang kasi nila niyan, o papakuha yung bank account, tapos ang gagawin na lang talaga nila, manghihito. Yun ang tawag dyan, yung manghihito. Yung, o ano to, Yung o ano to, o ano to, o ano to, o ano to, o ano to. Hindi mo maipaliwanag, tapos kukunin niya ng media. Hindi maipaliwanag ni Sara ang ganitong line item sa kanyang bank account. Girl, wala siyang ano, it has no, they have nothing. Kasi if they had something, ano yun, naglalabasan na sila ng, ito ang mga properties ni Inday, bakla. They don't. Tapos ang eksena pa nila, di ba tinanong si Inday, sabihin nila kung ano bang iga, ano bang unexplained doon, ano mga bahay, ano mga ganyan, sabihin nila. Parang, hindi ka po pwedeng manghihingi ka lang ng bank account, girl. True. Tapos, kukunin na, isasamo namin ang kanyang VAT returns, income, girl. Wala kayong hawak, di ba? Wala kayong hawak. Hindi po pwede yun. Ang ano ko, girl, ganito lang yan. Kayong nasa gobyerno, nasilip nyo na yan. Dapat. At kung merong aberya, naglabas kayo ng proof na agad dyan. Diba? Oo. Girl, masisilip nyo kagad yan. Ako, halimbawa ako, ganyan, nasa kanyan sa kanila, di ba? Halimbawa ako, politician. Sabihin sa akin, Joey Cruz, Congresswoman Joey Cruz, bembangin mo si Kemeru tungkol sa kanyang ill-gotten, kailangan meron sa tax return. Bakla, itataya yung pangalan mo, tanongin mo na, nasilip niyo na ba yan? Pakita nga kung meron talagang sabit. Ganon, hindi yung isasamo namin ang Emerald. Di ba? Ayan. I'm back. Sorry, nawala ako. Nawala yung internet ko. Biglang naputol. Ayun sinabi mo, yung bebembangin yung issuehin nyo si Inday. Naputol ka doon eh. Siyempre, tatanungin mo, pakita nga nung tax Emerald. Kasi kailangan, bago ka bumanat ng ganyang girl, dapat kumpleto ka na. Oo. Totoo. Imposible. Girl, meron kang AMLAC ano mo yung AMLAC. And yung AMLAC, hindi niya kailangan ng kumbaga parang, all you need to do is to have wealth that cannot be explained. So, ibig sabihin, kung hindi siya napaplag ng AMLAC, yung mga bank account, ibig sabihin walang unexplained. Transaction, walang suspicious. Oo. Ibig sabihin, justified. Bakla. Ako nga, 10,000 pesos. Tinawagan ako ng bangko. 10,000 pesos? Bakla, ang hirap mo naman. Ibig sabihin, 10,000, they find it unusual? Hindi, kasi nga, ang nun, may galing kasi yun sa PayPal ko. Unusual sender. So, parang, tinanong lang nila. So, sabi ko, PayPal yan? PayPal ba to? So, I think it was unusual. So, ibig sabihin, ganun sila ka-paranoid. Ganun sila ka-paranoid, yes. Correct. Lalo na pag kunwari may remittance, especially on remittance. Kasi pagka PayPal yon, it will appear on your end as remittance. Yeah. So, pag remittance talaga kasi, yan talaga yung yan ang pinaka-problematic na transaction na financial transaction, remittance. 10,000 pesos? Sabi ko, 10,000 pesos? Inaano ko na so, ipapag nila yan pagka may remittance talaga. Security, ano bang tawag doon? Kini-KYC ka. KYC, 10,000 pesos. Sabi ko, 10,000 pesos, mga friends.
Mm. So, pero yun lang yung first time. I really think it's because hindi nila, I don't know. So, ang eksena ng buhay, wala kayong hawak. Kaya nga ano to Oo. girl, kaya wala masyadong excitement. Paulit-ulit lang yung media o ito, Mm. paulit-ulit ng soundbite, paulit-ulit. Girl, at this point, Oo. dapat Yung ano 'no, may dapat nga at this point yung media naglalabas ito ang mga bahay ni Inday Sara, ito ang mga Cameron, ito ang mga ganyan, mm. ito ang mga girl, wala sila. Kasi second time around na eh, 'di ba? Second time around na ng impeachment eh. And you did not raise any new controversies, any new issue. Yung final nyo nung 19th Congress, basically, it's still the same issue. Confidential funds, ganyan-ganyan. 'Di ba? It's still the same. Yung ano niya sa Secretary of Education, yung mga ganyan-ganyan. Same rin siya. I think ito in-emphasize ko to nung nanonood ako nung kinover ko yung yung hearing on the substance of the impeachment complaint of Inday Sara. Kasi I know that they're going to announce na they're going to declare that the impeachment complaints are sufficient in substance. And I would just like to again reiterate kung ano ba ibig sabihin ng ultimate facts. Kasi when you are going to file an impeachment complaint, 'di ba? 'Di ba isa sa mga requirement doon, kailangan magpo-provide ka ng ultimate facts. Okay? Ano yung ultimate facts? Ibig sabihin, merong mga pangyayari diyan na yun, na kapag ka kunwari yung mga facts na binigay mo ay totoo, then that could lead to the conviction of Inday Sara dun sa mga sinasabi mo na mali na ginawa niya. Okay? Ano yung ibig sabihin nun? At the onset, dapat meron ka talagang madedescribe na merong ginawa na something na karimari-marim. O kung sinasabi niyo ginastos, Inday, lustay, ginastos ang pera ng bayan sa kawalang pararakan na bagay, ganyan-ganyan. Ano yung ultimate facts doon? Ang ultimate facts doon is may pera, imputable na ginastos ni Inday, at ano yung pinagkagastusan. Hindi po pwedeng mawala yan. Okay? Hindi po pwedeng mawala yan. So, ibig sabihin, pagka kunwari, pinagbintangan ko si Sas, kunwari, si Sas, kakasuhan ko si Sas na, remember yung example ko, yung nagnakaw ng manok. 'Di ba? Kunwari, si Sas magkapitbahay kami. Okay? Yung manok ko, sa Girl, chicken talagang ko namatay. of all na nanakawin ko yung manok mo. Manok talaga. Kunwari magkapitbahay tayo sa isang Pero probinsya. sandali lang, Yung girl. pamilya magkatabi. Girl, lagyan mo naman ng glamour. Sige. Kasama sa talaga sa'yo yung manok mo. Ninakaw mo daw ang aking mga kristal na... Ayan, mahikaw-hikaw, ganyan. Oo. Pero girl, Sige. girl, mukha ba akong magnanakaw ng manok? Like, seriously. Kasi krisis na. Kailangan mo ng Joey, itlog na nangingitlog. Kung i-imaginein mo kung magnanakaw. Hindi ka madaba-daba ka no, bago mahuli yung manok. Kaya una-una, hindi ko kaya manghuli ng manok. Hindi ko mas mabilis pa sa'yo yung manok. Feeling ko mas mabilis pag tumakbo yung manok kesa sa'yo. Okay, fine. Ayun na nga. Okay. Yung kapaniwala naman, girl. Yung mga complaint nila kay Inday, kasi hindi nila ma-explain eh. Sinabi nila binriban daw. May bribe daw tungkol doon sa, ang pangalan nito? May bribe daw doon sa, ang pangalan nito, yung kay Mercado, yung binigyan daw yung mga officer sa DepEd, ganyan-ganyan, kinembot, ganun-ganon. Pero bribe for what? Exactly. Sabi, baka raw sa mga bidding, kasi raw, mga bidding officers daw yung pinagbibigyan. Hindi po pwedeng baka, kasi ang bribe, hindi yung binigyan mo lang ng pera, bribe na yun. And it's not even her money. It's not even her money. It's diba? not even her money. It's not her money. So, and bakit ang secretary ng
secretary magbabribe sa lower. Correct. Doesn't make sense. O pagkatapos, pati yung sinasabi pa nila na, yun nga, sa confidential fund, ginastos, kinemerot. In fairness, lahat naman ng alahas mo fake. So, bakit ko nga kukunin? Kukunin alahas ni Joey, Shopee lang naman lahat yan. Tigsa 73 pesos na naman. Meron ka bang yan, ha? Ano bang pinakamahal mong alahas? Ako? Meron ka bang mga bato-bato? Hindi ka maganyan? Hindi masyado. Ang maraming alahas nanay ko. Ang ano ko lang talaga kasi pearl. Siguro yan lang ano ko talaga, pearl. Pearl. Ayan mga pearl. Meron ako mga pearl. White, pero saka white hindi gold. Ko alam kasi hindi ako mahilig sa Hindi ako mahilig sa gold and diamonds. I don't like diamonds. I'm sorry, guys. Pearl ako, pearl. Pearl, oo. Yung nanay ko mahilig sa pearl. So, yung nanay ko maraming alahas. Kaya nandyan ako sa Manila. Nanay ko pearl talaga, pearl. Ay, ako sa'yo. Pearl lang talaga. Actually, hindi naman ako mahilig sa halas, pero hindi naman siya marami. Tatatlo lang ata. Pero yung mga yung parang yung mga signature pearl. Brooch na pearl. Ano nakikita ba? Ay, taray. Sa ko to binili sa kultura? Di ba sa kultura maraming pearl na? Ganun lang. So parang cute lang. Alam mo yung cute lang. Mga cute lang. Kasi iba kasi ang hagod ng pearl eh. And it's lakas maka-sophisticate. And you cannot find anywhere in the universe ang pearl. Talaga? Sa Earth lang? Girl, you need an oyster. You need a living thing in order to produce it. To produce it. Oo. Ang diamonds, it's everywhere in the universe. Gold, it's everywhere in the universe. Silver, it's everywhere in the universe. But pearl, you can only find it where life is. Ganon dapat ang level. Ganon ang atake. Ganon ang atake, mga bakla kayo ng taon. So kung mga gusto magregalo, pearl lang po. Ayoko na mga malalaki. Gusto ko gusto ko na rin ng pearl. Pearl. Hindi, pero mahilig nga ako rin sa pearl. I remember, meron akong ginawang noon. Alam mo yung mga rice pearl, cheap lang yun eh. Pagka binili mo sa sobrang cheap lang yun yung marami. Pero ang ginawa ko, talagang binurda ko talaga siya sa bag. As in, ilang araw ko talaga siyang pinagan. Kasi gandang-ganda ako sa mga pearly shells na na mga clutch, ganyan, yung mga Pearl talaga ako. Iba talaga ang niya, girl. Iba ang hiyas ng karagatan. Hiyas ng karagatan. So, yung mga magre-regalo po sa akin diamonds, no. Gold, no. Ano lang ako, silver, white gold, and pearl. Ganon. Kasi gold doesn't look good on me. Meron hindi, pili ka nung gold na parang may iba-ibang color yung gold eh, 'di ba? Yung parang hindi, white gold nga ako. White gold lang, but the yellow one. Yung Saudi na, parang Saudi gold na Ayoko siya. Kasi 'di ba, parang there are metals that speak to us. Ganon ang level. Talaga ako, silver. Basta anything na gano'n so pwede ako ng silver, white gold, ano ba to? Platinum, ganyan. And pearl. Pero yung mga pa-yellow, ganyan, no. Siguro pwede pang, ano ba blue? Blue is, ano ba mga blue na gems? Sapphire. Yung mga ganyan, sapphire. Red, no. Yung mga ruby, no. Parang it's not, sapphire, pearl, and then white, gold, silver. Pero yung jewelry box mo. So parang, ang defense ko doon is... Ayan, sabihin mo yung defense mo. Di ba yun yung mga allegation ko? Yeah, ang mga defense ko. Unang-una, hindi ko pag-iinteresan yung kanyang jewelry box kasi hindi naman totoo yung mga alahas. It's not of value. Di ba? It's not of value. It's not of value.
So, and then second, baka na-misplace lang niya. Burara pa naman si Joey. So, baka na-misplace niya. Oo, So, parang, ganon. bakit? Ba't hinanap ba niya para sabihin niyang nawawala? Baka naman na-misplace niya, ganyan. Saka ang dami niyang kasama sa bahay. Bakit ako lang? Ganon. Dapat Correct. imbestigahan lahat ng tao sa bahay niya. Ganon. Ganon. Pero hindi ko talaga matanggap. Pero hindi ko talaga matanggap na una mo talagang in-imagine na nanakawin ko. Manok. Ay, manok. Kasi manok yung example ko kay Pao noon. Si Pao yung kasama ko nag-live. Gaya manok yung pinag-usapan namin. Ayan. Ano daw, may blue color na South Sea Pearl. Sabi ni Lucky Mikay, regaluhan mo ko. Well, talaga? Blue color. Pero hindi ba yan yung parang gray tapos meron lang blue pagka naiba yung ilaw? Marami iba-ibang color. Regaluhan mo ko. Grabe ang defense team, mapang insulto ang depensa. But that is the point, okay? Kailangan niyang mas to describe exactly. Magkano nga yung utang ng isang asawa ng politiko? Sa luxury. 29 million. 29 million yun na. Utang niya, ilan lang na bags yun. Oo, ilang bags lang yun. Tapos yun lang yung naaalala ni Mudra, ha? Yun lang yung naaalala ni Mother. Hindi pa niya sinama yung iba. Kasi yun lang yung naresibuhan niya. Ganon. So yun, ugali kasi nila magnakaw kaya binibintang sa iba. Lalaki talaga yan kasi combined yung salin nila ni Mans. Nagtatrabaho si Mans bilang lawyer, may firm, may utang pa nga si Luistro. Sabi ni Vivala. Correct. Dinideny ba ni Luistro na naging kliyente siya ni ng law firm ni Attorney Mans Castro? Dinideny ba? No. Hindi niya dinideny Saka ganito yung kay Mans Castro, ang inaano niya doon. Mans Carpio pala. Ni Mans Carpio, ang nire-report niya doon is yung kita niya personal. Kasi yung law firm, magkaiba yung personal mo saka yung kita ng law firm. Kasi yung law firm, kita ng law firm yun. Oo. Correct. That's of the kita of the company. That's not your personal. Oo. Dininay niya ang utang. Sabi niya walang utang. Siguro dapat. Sino ba yan? Ano yan, content creator, yung binaback upan nila, hinahype nila ng bonggang-bongga, pinapag-guest sila sa mga sino ba siya? Hindi, like, what's your background? Journalist. Graduate ng Masscom pala. Hindi siya journalist. Graduate ng Masscom. Sa somewhere in, parang South Cotabato or General Santos City. Parang ganon. And then, what does she do in life? Marami siyang issue. In fact, marami mga nagme-message sa akin na marami mga personal issues yan. Like, for example, meron niyang sex video na kumalat daw siya nung college siya. Oo. Cloud chaser lang talaga siya. What? May what? Ang chismis sa kanya, meron siyang sex video na kumalat nung college siya. Who? Siya. Which one? Hindi ko alam kung ano yung video niya, pero yun ang chismis. Hindi, yun sino may sex video nung college? Yun, si Lovely. Girl. I haven't seen hindi ko nakita or whatever. Hindi ko nakita. Sino nagsabi? Pero yun ang mga chismis sa kanya. Oo. Tapos yun nga yung parang nasasapian daw kuno, ganyan-ganyan. Meron siyang attitude talaga na mahilig siya magpapansin. Ganon. Wait. Well, kung totoo man na meron siyang corn video no college, girl, I don't think that you're qualified to tell us what we should do in our lives because I'm pretty sure Joey and most... In-explain niya yan na hindi raw siya na parang victim daw siya doon. Bakit I don't care if you're a victim or not. Victim in what sense? You didn't know that you were being recorded? Is that the claim? Or yun ang hindi claim Kasi parang alam niya tumitingin daw siya sa camera I haven't seen the video Yun lang yung mga kwento-kwento ng mga kaklase niya. Ganun. Well, ito naman sabi ko. Well,
if you, girl, if you're not that Ayan. careful, Oo. Ayan, yung mga marami kasing nakakakilala sa kanya sa Mindanao. ano to, Miss Sass, hindi po bagay yung name niya. I don't really care. I don't really know her. And kasi sino ba to? Sabi ko, ano ba ang eksena sa buhay? Wala nga LinkedIn profile. So parang, wala rin siyang digital footprint. Ang tanging digital footprint lang niya ay nang simula siyang binus ng Kakamfink. Mm-mm. So, kung totoo man yan, na meron siyang corn video, una-una, dinimanda ba niya? That I do not know. Pero in-explain niya parang victim daw siya dun eh. Well, kung victim ka, dinimanda mo, bakla, that's an easy, ano? An easy win. That's an easy win. Di ba? Paano kung ang nag-release pa ng Kemerut eh. Sila din. Aminin nyo, kasi nga meron naman sa akin, kapitbahay daw niya. Mm-hmm. Ano daw, akad daw yan. Siguro mga bata sila, maakad daw yan, tapos hindi raw nakikipaglaro. So sabi ko, wala siya kalaro nung bata siya. So, nung pagkasabi pa lang yan, I know it already. Kung what kind of person. Ibig sabihin, you have a lot of unresolved issues in your life. Di ba sinabi ko na nga sa inyo na social media is really one of the ways that a lot of people unleash their unresolved issues in their lives because they can do it safely. Mm-hmm. Kasi i-off mo na yung social media mo, tapos ka na eh. Pero they can do it in their lives. So ngayon, sino ba to? Bakit masyado siyang una-una, bakit siya ini-interview? 89,000 i-interviewin mo. Bakit? Oo, 89,000 at saka yung content niya are really stupid content. Yung talagang parang, yung wala talagang sinasabi. Yung wala naman. Actually, sumikat lang siya dahil nagsalita siya ng masama kay Digong. But other than that, I mean, there's seriously, really nothing. guys. There's really nothing. Like, for example, yun nga yung parang yung comment pa lang niya kay Eman. Buti pa si Eman namatay, nakakawala na siya sa hirap ng buhay. Girl, what are you trying to imply? What? Are you glorifying S? Are you glorifying S? She said that? Yeah. Oo. There's something wrong with this person. Like, ew. Yung masabi ko, ew. Galit daw si Eman sa mga DDS dahil sobrang mean ng mga DDS. Kagaya raw nung ginawa kay Eman Atienza. Excuse me. Ang nang-away kay Eman Atienza ng una ay hindi lang DDS. Inaway siya dahil tinatawag siyang Nepo Baby. Correct. Bakit ba lahat ng kaganapan sa buhay ninyo, personal sa buhay ninyo, ang sinisisi nyo DDS? This is like, you need a therapist. Can you imagine? Tatangkilikan ka ng mainstream media pag nagalit sa'yo ang DDS. So, ibig sabihin, really, the measure of everyone now in the Philippines na gustong makarabing elbows ang mainstream media is magalit sa kanila ang DDS. Correct, oo. That is such a sad thing to do in your life, that you measure that yourself according to the people who hate you.